Magandang araw po sa inyong lahat. Ito muli si Sagap TV ang nagbibigay ng kaunting impormasyon. Ito po ang ating ulat panahon ngayong November 30, 2024 na nilabas po ng Pag-asa DUST ngayong araw lamang ito. Sa ngayon, ang Pilipinas ay nakakaranas ng tatlong bahagi. Ito ay tinatawag ng Northeast Monsoon, Sherland at ITZZ o tinatawag na Intertropical Convergence Zones. Sa loob ng 24 oras sa public weather forecast na inisyu ngayong alas 4 ng hapon ng buwan ng Nobyembre 30 taong 2024, ang shoreline ay nakakapekto sa Southern Luzon, Northeast Monsoon o tinatawag na hanging amihan ay nakakapekto ito sa natitirang bahagi ng Luzon. Ang nararamdaman sa ilang bahagi ng Pilipinas gaya po ng Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon. Ang dahilan nito ay makakapal na kaulapan ay pagkakalat-kalat ng pag-uulan at thunderstorm. Gawa po yan ng tinatawag na shoreline o pagsalubong ng malamig na hangin at mainit na hangin. Dahilan nito ay pinag-iingat po ang lahat sa weather condition po natin ang possible na maging flash floods or landslide dahil lang na sa mabibigat na pagbuhos ng ulan. Samantalang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao gaya po ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, and Palawan ay makakaranas din ng mga pangkapal na kaulapan at pag-uulan gawa po ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone at posible nito ay makaranas din ng flash floods, landslide at moderate heavy rains. Sa kasalukuyan, wala pang binabantayan ng sama ng panahon sa loob ng Pag-asa Monitoring Domain. Ngunit inaasahan na sa unang linggo ng forecast period, posibleng mabuo na ang mga tropical cyclone like Vortex malapit sa eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao area at sa southwestern portion ng PMD. Kasalukuyan ay mababa pa rin na tsansa nito na mabuo bilang isang bagyo dahil dito hindi inaasahan ang treatment potential sa loob ng forecast period. Dahil araw na to ay ibabahagi ko sa inyo at lumabas tayo at ipapakita ko sa inyo ang sitwasyon dito sa loob ng Kapikulan at may pabugso-bugsong pag-uulan at paminsan-minsan ay pagtigil at on off po yung pag-uulan po rito sa aming lugar. Ayan po, maulan na araw at makakapal na ulap po sa inyong lahat. Ito muli si Sagap TV. At may konting informasyon lang po akong ibibigay po sa inyo. Bago po ang lahat, migalang shoutout po sa ating mga kasamahan, J. Brad, Kalampitos, Nathan, Gab, at Joey, Grace, Kuya Bal, si Rab. Okay po, ito nga po yung natin na papunta sana po tayo kila Kuya Pidel. Kaya lang at naisip ko ay na maputik pala doon sa daan nila at mahirapan po tayo. Siguro sa mga susunod na lang na araw tayo pupunta doon pagka maganda na po yung panahon. At ngayon pong araw na to ay makulimlim at talagang nag-uulan talaga pagka bandang hapon na po. So ang Pilipinas po asa ngayon po as of now November 30 taong 2024 at base lamang po ito sa Pag-asa DUST na ating nakuhang informasyon po. So may tatlong bahagi po tayong nararamdaman, yung po tinatawag na Northeast Monsoon, Shoreline at ITCZ or Intertropical Convergence Zone. So ngayon, ayan po yung naramdaman po natin talagang makakapal na ulap at pag-uulan. Yan. So ngayon po, as of now po, wala pa pong namumonitor na sama ng panahon or namumuong low pressure area dito sa loob at labas ng ating bansa. At ulitin ko po ay wala pa pong low pressure area or sama o banta na namumuo dito sa loob ng bansa at patuloy pa rin binabantayan pong ito. Kung sakali man sa susunod na linggo ay baka possible po nagkaroon ng low pressure area at tuluyan po itong malusaw o kaya naman ay mamuo bilang isang tropical cyclone na si Kerubin. So ayan po yun, papakita ko po yung langit po dito sa amin. Ayan. So dito po sa Pilipinas po, yung unahin po natin ng Northeast Monsoon na ayan, nararamdaman na po sa part po ng Metro Manila. Ayan. Dilim po. Northeast. Ayan. At nagbigay na rin babala about po sa gale warning ang Aurora, Puelillo Islands. Nabubul ako.
Pulilio Islands. Yan. At sa mga malalapit sa tabing dagat po ay iwasan po ang pagpalaot kasi delikado po, matataas po ang alon. Dito tayo sa may St. Joseph School dito sa lungsod ng Naga. Hapon na nga po ay makulimlim pa po yung kalangitan at kanina po hindi po tayo nakalabas ng bahay kasi nga sobrang lakas po ng pag-uulan. So pinag-iingat po ang lahat na pinag-iingat ang lahat sa mga malalapit po sa mga binabahang lugar. Kasi po patuloy po ang pagkalat ng makakapal na ulap at malalakas ng ulan at localized thunderstorm. So sa amin po, sa bahagi po dito sa aming Bicol Region ay nakaranas po kami ng pag-ulan gawa po ng tinatawag na shoreline o pagsalubong ng mainit na hangin at malamig na hangin dito po sa amin. So habang pong ang Visayas at Mindanao at nakakaranas po ng ITZZ o tinatawag na Intertropical Convergence Zone na nagdadala po ng makakapal na kaulapan at madalas na pag-uulan. So pinag-iingat po tayong lahat. Yan. Ayan po, makikita nyo po. So ang tabayanan po natin ang sama ng panahon kung sakali man po ito mamuo or hindi na or ma-dissipate na lang itong low pressure area. Kung mas mabuti pong handa tayo kisa naman hindi kasi ang panahon po ay pwede pong magbago. Ulan-ulan na gabi na po tayong pumunta rito at niyaya po tayo ni J. Brad na magkape at magmerienda at galing po tayo doon po sa Triangulo. So ito po yung naranasan po namin sa bahagi po ng Kabikulan at Southern Luzon ay tinatawag po na shoreline, yung pagsalubong ng hangin na mainit at malamig. So nagkukos po ito ng pagkalat-kalat at maulap at makakapal na kaulapan at nagkukos po ito ng malakas na pag-uulan. Ayan. So habang po ang iba po sa part po ng North Luzon ay umiiral po yung northeast monsoon or hanging amihan, sa susunod na araw ay asahan po natin ang paglakas po ng amihan at makakaramdam po tayo ng malamig na klima. So habang po ang Mindanao, ulitin po natin, ay nakakaranas po ng ITZZ or tinatawag na Intertropical Convergence Zone o nagdadala po ng mga kakapal ng mga ulap. So as of now ay wala pa pong namumonitor na sama ng panahon or low pressure area. So ang tabayanan po natin yung pagpasok po ng low pressure area po sa atin kung sakali man po ito mamuo or baka ito ay possible na matunaw o ma-dissipate bago pa man dumating po sa ating bansa or po kasi po yung bagyo po kasi ay yung panahon po kasi pabago-bago po, unpredictable, walang makakaalam. So mas mabuti po ay maging handa po tayo kasi kung sakali man po ito mabuo ay tatawagin po itong Tropical Cyclone Kerubin. So as of now pag-uulan at pag-uulan sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Ayan po, ayan, basang-basa po yung At dito po sa lugar na to nangyari po yung pagbaha, yung nakarang bagyong Christine dito sa aming lugar. Ay ito, ayan. Pinakita ko lang po yung situation po dito sa labas ng ayan, yung mga clouds po natin, makulimlim talagang, super kulimlim. Ayan. So pinag-iingat po ang lahat ng talagang tinatamaan ng malalakas na ulan at possible po ang pagguho ng lupa at pagbaha. So yan, nagbigay na po ng gale warning po ang Pag-asa doon po sa may part ng Pulilio Island at Cagayan at Aurora sa mga malapit po sa tabi ng dagat. So wag pong papalaot pagka talagang masama ang panahon. So yan. At masarap po magkape ngayon pong tag-ulan. Talagang sarap na sarap magkape. So at pupunta saan tayo doon kila Kuya Fidel, kaso talagang maputik po doon sa daan. Talagang madudulas po tayo doon. Hindi pwede at baka ma-accident tayo kasi sunod na pag-uulan. So abangan po natin yung latest forecast ng Pag-asa DST. Yung latest po natin ngayong November. Tama ba? November 30. Pitsa 30 ng Nobyembre ngayon, November 30 taong 2024. So yan.
At maging handa, maging alert. At 2 linggo na po yung sinasabi nilang ayon po sa kanilang monitoring domain ay wala pa pong sama ng panahon. Pero asahan po natin sa mga susunod na araw ay possible na magkaroon po ng low pressure area po sa ating dito. As of now, wala pa pong low pressure area na mumuo sa monitoring sa satellite monitor po nila sa loob man o sa labas ng Philippine Area Responsibility. Ito po muli si Sagap TV, ang kalingap na nagbibigay sa inyo ng mahalagang informasyon, at patuloy nyo pong i-subscribe at itangkilik po itong maliit pong channel na to. At bilang charity vlogger, hindi lang po ang charity ay sa pagbibigay, pati na rin po sa pagbibigay ng babala o pag-share sa inyo po ng dapat ano pong hakbang na para gawin. Ayun po, maraming salamat po, at papasok na po tayo, at umulan na po dito sa labas. Maraming salamat po, pagpalain po kayo ng Panginoon, and God bless you all.